Magandang araw mga angels! Tunghayan natin ang part 16 ng Marrying a Tyrant Billionaire. Pagkarating sa St. Dominic Hospital, ay agad nilang tinungo ang floor at kung saang ward naka-admit ang mama ni Sam. Kaagad kumatok si Sam sa pinto ng ward nang makarating sila rito. Ngunit pagkatapos niyang kumatok ay sakto namang may tumawag kay Gabriel. Nang tingnan niya ito ay ang lola niya ang tumatawag. "Sasagutin ko lang, mauna ka na sa loob at susunod ako," sabi nito saka tumalikod at sinagot ang tawag. Sinunod naman ito ni Sam. Pagkatapos kumatok ay pinihit niya ang mga siradura ng pinto. Hindi iyon nakalak kaya nabuksan niya. Pagkabukas ay sumilip muna siya. Hindi niya makita ang tao sa loob kaya pumasok na siya ng tuluyan. Nang makapasok ay nadatnan niyang nakahiga sa hospital bed ang mama niya. Si Althea naman ay nakaupo sa sofa na naroon sa silid. "Mabuti naman at naisipan mong dumalaw agad," pagkasabi at pagkakita sa kanya. "Kamusta na po kayo?" tanong ni Sam nang makalapit siya. "Kailangan pa bang itanong yan? Tanga ka ba? Nakita mo namang nakahiga ako rito, natural hindi okay," pagalit na sagot ni Magda. Napabuntong hininga na lang si Sam nang marinig ang sagot nito. Hindi na siya sumagot. Naupo na lang siya sa upuang katabi ng kama ng ina. Hindi raw okay pero nagawa pang magalit sa akin. Iyan ba ang hindi okay? "O ano? May dala ka na bang pera para pambili ng gamot ko at pambayad rito sa hospital?" "Ma'am, wala po akong pera sa ngayon, kaya wala po akong maiibigay na tulong sa inyo," tugon ni Sam. Sa totoo lang, may pera pa siya kaya lang nawala na siya ng ganang tulungan ang mga ito dahil sa ugali at pakikitungo ng mga ito sa kanya. "Ano pa ang silbi ng pagpunta mo rito kung wala ka naman palang dalang pera? Ang sabihin mo, nagmamalaki ka na nang dahil parte ka na ng pamilyang Hinder." "Hindi naman po sa ganon. Kahit naman po nagpakasal ako sa anak ng Hinder ay wala namang perang ibinibigay sa akin. Isa pa, nahihiya rin naman po akong manghingi," katwiran ni Sam. Sabi lang niya yon pero ang totoo ay may card na binigay sa kanya si Gabriel na pwede niyang gamitin. May account rin siyang nilagyan nito ng malaking halaga pero hindi pa niya iyon ginagalaw dahil wala naman siyang pinagkakagustusan. Dahil lahat naman ay si Gabriel ang gumagastos pati na ang pagpapagamot sa kapatid niya. "Kahit kailan talaga hindi mo ginagamit yung utak mo. Bakit nahihiya kang manghingi? Asawa mo naman yon. Napakatanga mo talaga, Samantha." "Ma'am, wala namang bago riyan. Dati na yang tanga," dugtong na pangungutya pa ni Althea. Napalunok si Sam, parang sasabog na talaga siya sa sobrang sama ng loob. Noon pa man ay wala nang magandang sinasabi ang mga ito sa kanya, kundi puro pangungutya. "Hoy Samantha, kung ako sa'yo, gamitin mo yung utak mo kung minsan. Huwag puro kabobohan. Kahit paampon ang napangasawa mo, may pera pa rin naman yon. Bakit kailangan mo pang mapahiya? Utak at katawan mo ang gamitin mo para magkapera ka, huwag kang katangahan," dugtong pa na sabi ni Magda. "Hayaan ho ninyo, gagawan ko po ng paraan." Iyon na lang ang nasabi ni Samantha para matigil na ang mga ito. "Ma'am, naniniwala ka naman na wala yung pera?" sabi naman ni Althea saka mabilis na lumapit sa kanya. "Akin na yung wallet mo." At bago pa man makareact si Sam ay naagaw na ni Althea ang wallet niya. Agad nitong binuksan at nakita ang mga ATM cards niya. "Althea, ibalik mo sa akin yan," sabi ni Sam na pilit inaagaw kay Althea ang wallet niya ngunit hindi nito ibinigay. Bagkos ay inabot ito kay Magda. "Ma'am, sa palagay mo, walang laman ang mga cards na yan? O baka naman pinagdadamutan na tinataguan ka lang niya?" muling sabi ni Althea. "Walang laman iyan kaya ibalik ninyo na sa akin ang wallet ko." "Ma'am, wag mong ibigay sa kanya." "Ibalik nyo ang wallet o gusto nyong kayo ang ibalik ko kung saang parte ng impyerno kayo galing?" Ang boses na iyon ang nagpatigil sa iba pang sasabihin ni Althea. Sabay na napatingin sina Magda at Althea sa may-ari ng boses na iyon. Pagkakita ay pareho silang nagulat. Si Gabriel?" Baka sa boses ni Magda ang takot habang sinasabi iyon. "Yes, bakit nyo kinukuha ang wallet niya?" tanong ni Gabriel sa madilim na ekspresyon ng mukha. Hindi naman sa ganon.
Nanghihiram lang ako ng pera pandagdag panggastos dito sa hospital. Pagsisinungaling ni Magda. At akala nyo mapapaniwala nyo ako? Narinig ko lahat ng mga sinabi nyo sa kanya. Huwag kayong magsinungaling. Teka lang, bakit naman nangingialam ka sa problema naming pamilya? At bakit pala narito ka? Sabi ni Magda. Wala akong pakialam sa problema ng pamilya nyo. Kaya ako naparito hindi dahil sa inyo kundi sa asawa ko. Asawa? Anong ibig mong sabihin? Sinong tinutukoy mong asawa? Nagtatakang tanong ni Magda. Oh, I think I forgot to introduce myself. Anyway, I'm Gabriel Hinder, Samantha's husband. Buong pagmamalaking pakilala ni Gabriel sa sarili. Although they already know him, pero gusto lang niyang magpakilala ulit at ipagmalaki na asawa siya ni Sam. Samantha's husband? Paano nangyari yon? Pinagloloko mo ba kami? Ang alam namin, ang kuya mo ang napangasawa ni Sam at hindi ikaw. Halos sa lubong nakilay ni Magda nang sinabi niya iyon. Pati si Althea ay hindi na rin nakapagsalita dahil naguguluhan na rin. Hindi ito sinagot ni Gabriel, bagkus ay kinuha nito ang cellphone at may tinawagan. Bring me the document case. Maya-maya lang ay pumasok sa ward si Fred, bit-bit ang leather document case. Ilabas mo ang marriage certificate, utos ni Gabriel kay Fred. Sinunod naman ito ni Fred sa kainabot kay Gabriel. Here, please read para maniwala kayo. Sabi nito saka ibinigay ang papel kay Magda. Kinuha naman iyon ni Magda. Bigla silang namutla nang mabasa ang mga nakasulat roon. Puno ng katanungan ang mga mata nitong nagpapalipat-lipat ng tingin kina Gabriel at Sam. Hindi naman nakatiis si Althea. Inagaw niya ang papel mula sa kamay ng ina at binasa rin. At gaya ng ina, hindi rin siya makapaniwala sa nabasa. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Wala na ang lalaking pinangarap ko. May asawa na ito at ang masakit ay hindi niya matanggap. Napunta ito sa babaeng kinaiinisan niya noon pa man. Walang iba kundi ang ampon ng magulang niya na si Sam. Let's go. Pagkatapos niyon ay marahan ang hinila ni Gabriel ang kamay ni Sam palabas ng ward. Ngunit hindi pa man sila tuluyan nakakalabas ay may sinabi pa ito. Sa susunod, hindi ako magdadalawang isip na ipatapon kayo sa malayong lugar kapag nagtangka ulit kayong saktan ng asawa ko. Kahit pa dulo ng daliri niya, kapag ginalaw nyo, mananagot kayo sa akin. Pagkatapos niyon ay tuluyan na silang lumabas ng ward. Naiwang natigagal ang dalawa dahil sa sinabi ni Gabriel. Parehong nagulat sa nalaman. Ma'am, paano na ako? Hindi ako makakapayag na malalamangan ako ng babaeng yon. Ako ang nararapat sa pwesto niya, hindi siya. Ako lang dapat. Ako lang ang para kay Gabriel. Nagpapadyak na sabi ni Althea nang makaalis si Gabriel. Huwag kang mag-alala anak, kakausapin ko agad ang mga lola ni Gabriel. Hindi rin ako makakapayag na hindi ikaw ang mapangasawa ni Gabriel. Ikaw ang unika iha ko, kaya ikaw ang nababagay sa tunay na anak ng mga Hinder. Hindi ang sampid na iyon. Ma'am, gawan niyo ng paraan. Gusto ko si Gabriel. Alam niyo iyan noon pa man. Ayaw kong mapunta ang pinakamamahal kong sa lalaki sa babaeng iyon. Hindi ko matatanggap na mas angat na siya kaysa sa akin. Gagawin ko ang lahat anak. Halika na. Tapusin na natin ang pagpapanggap na ito. Kailangan na nating kumilos sa lalong madaling panahon. Wika ni Magda saka mabilis na bumangon mula sa hospital bed at hinubad ang hospital gown. Kaya siya nagpanggap na may sakit sa pag-aakalang makukuha niya ang simpatsya ni Samantha para mabigyan siya ng pera. Kaya lang ay napunta lang sa wala ang pag-acting niya dahil wala siyang nakuha kahit ni piso. Tapos mas nababahala pa siya dahil sa nalaman. Nag-aalala siya sa mga mangyayari. Baka mas lalong hindi na sila tulungan ng pamilyang Hinder dahil kay Samantha. Iyon ang hindi niya mapapayagang mangyari. Ayaw niyang malugi ng tuluyan ang kumpanyang palugi na. Agad nilang nilisan ng hospital at umuwi. Hanggang kailan ka ba magpapaapi sa mga yon? Matuto ka namang lumaban minsan. Huwag mong laging hayaan na alipustahin ka ng mga taong yon. Lumaban ka. Hindi lang sa pamilyang Velasco, kundi pati na rin sa mga taong hindi maganda ang trato sa'yo. Baka sa tono ng boses ni Gabriel ang galit habang sinasabi iyon. Hindi niya matanggap ang ganon na lang kung tratuhin ang asawa niya, lalo na at pinagsasalitaan pa ito ng hindi maganda.
Okay lang naman ako, sanay na ako sa ganon. Sanay? Kasi sinanay mo sila na tratuhin ka ng ganon. Alam mo, walang aapi sa'yo kung lumalaban ka. Hindi naman sa lahat ng panahon kapag lumalaban ka, panalo ka na. At kung lumaban man ako sa kabila noon pa man, ay baka nawala na sa akin ang kapatid ko. Nagtiis ako dahil sa kapatid ko. Nagtiis ako dahil wala akong choice at wala akong magawa. Tiniis ko ang lahat ng mga pang-aapi sa akin dahil wala pa naman akong laban. Kahit gustuhin ko mang lumaban ay hindi ko magawa dahil sino ba naman ako? Ako lang naman si Samantha na ampon at walang tinapos at walang maipagmamalaki sa buhay. Kaya hindi mo ako masisisi dahil hindi tayo pareho ng sitwasyon at estado sa buhay. Kaya hindi rin pareho ang pagtrato ng tao sa atin. Hindi ako katulad mo. Hindi tayo magkapareho. Habang sinasabi iyon, ay tuluyan nang namalisbis ang mga luha sa mga pisngi ni Sam. Totoo naman ang sinabi niya. Masakit isipin na sa mundong ibabaw, may mga tao talagang kapag alam nilang wala kang laban at wala kang pera, ay basta ka nalang aapihin at aalipustahin. Pero kapag may pera ka, halos lahat kilala at tinitingala ka. I'm sorry, malungkot na sambit ni Gabriel. You don't need to say sorry. Kailangan. Gusto ko mag-sorry dahil wala ako sa tabi mo noong mga panahon na kailangan mo ko. I'm sorry sa mga paghihirap na pinagdaanan mo nung wala ako. Pero nandito na ako. Ipinapangako ko na hanggat kasama at humihinga ako ay wala nang makakapang-api pa sa'yo. Walang sino man, sabi ni Gabriel sa kaniyakap siya ng mahigpit. Lalong napahugulgol si Sam dahil sa sinabi ni Gabriel. Hindi na siya nagsalita pa. Umiyak at basta yumakap na lang siya ng mahigpit rito. Hey, stop crying! Ayokong nakikitang umiiyak ka. Tama na yan. Ayusin mo na ang sarili mo at may pupuntahan tayo. Pupuntahan? Saan naman kami pupunta? Kumalas sa pagkakayakap si Sam saka nagtanong. Saan tayo pupunta? Malalaman mo mamaya. Sabi nito saka pinunasan ang luha sa kanyang pisngi gamit ang dalawang hinlalaki nito. Come on, fasten your seatbelt at aalis na tayo. Sinunod naman ito ni Sam. Kumuha rin siya ng tissue saka pinunasan ang mata niya saka inayos ang kanyang buhok at sarili. Kahit hindi niya alam saan sila pupunta ay inayos niya ang sarili para magmukhang presentable. Kanina kasi mukha siyang pinagsakluban ng langit dahil sa sama ng loob at lungkot. A few minutes later, a Lamborghini Aventador slowly stopped in front of a 3-story twin villa. Bumusina si Gabriel at ilang saglit lang ay dahan-dahang bumukas ang automatic na gate. Kaagad na minaneho ni Gabriel ang sasakyan papasok. Pagkahinto ay bumaba na ito saka umikot sa gawin ni Sam upang pagbuksan ito ng pinto. Kaninong villa ito? Tanong ni Sam habang nakatingala sa 3 palapag na villa. This is my parents' villa. Turo ni Gabriel sa kabilang villa. Ito naman ay sa lola ko. Kaya magkadikit ang villa para hindi na mapalayo pa si lolo sa mga magulang ko. Since wala rin naman ang lolo ko at si uncle naman ay nasa Pinas na. Si dad at uncle Herbert lang kasi ang anak ng lolo ko at lola ko. Bakit tayo na parito? Of course, para makilala ka na nila. Come on, let's go inside dahil naghihintay na sila sa atin. Sa Pinas pa lang sila ay naisip na ni Gabriel ang araw na ito. Kinausap niya ang ama at uncle na kung pwede, umuwi muna sa China at pumayag naman ang mga ito. Hindi rin niya ipinaalam kay Sam dahil baka mag-overthink na naman ang asawa. Ayaw kasi niyang nag-iisip ito ng kung ano-ano. Naghihintay? Alam nila na darating kami ngayon? Biglang nakaramdam ng kaba si Sam. Ito ang kinatatakutan niya, ang mamit ang mami ni Gabriel at ang lola nito. Paano kung hindi siya magustuhan ng mga ito? My wife, bakit naman ganyan ang mukha mo? Relax ka lang, okay? Hindi naman sila nangangain ng tao kaya huwag kang kabahan. Isa pa, kasama mo ako, huwag kang matakot. Sabi nito saka hinawakan siya sa kamay saka hinila na papasok sa loob ng villa. Nasa bungad pa lang sila ay naririnig na ni Sam ang tawanan sa loob. Sino-sino ba ang narito at parang ang daming tao? Sorry, we're late!
Sabay-sabay napalingon ang mga taong naroon sa malaki at napakalaking spacious na living room. Nagulat si Sam dahil naroon ang daddy ni Gabriel at Tito Herbert nito. Kasama ng mga ito ang 2 babae at isa pang lalaki. Ang isang babae ay nasa edad 70 na. Marahil ay lola ito ni Gabriel. Ang isa naman ay nasa edad 50 at alam niyang mami iyon ng asawa. Ang isang lalaki naman ay nasa edad 30. Siguro iyon ang kuya nitong si Lindon na dapat ay ang pakakasalan niya. Tamang-tama lang ang dating ninyong dalawa dahil halos kakarating lang namin ng dad mo, wika ng uncle ni Gabriel. Grandma, Mom, I would like you to meet my wife, Samantha. Pakilala ni Gabriel kay Sam. Nabinggit na ni Gabriel si Sam sa mga ito kaya ngayon naman ay pinakilala niya sa mom at lola niya dahil ang dalawa na lang ang hindi pa nakakakilala kay Sam. Magandang hapon po, bati ni Sam sa bayuko bilang paggalang. Welcome to the family, Sam, bati ng mami ni Gabriel. Samantala, ang lola naman ni Gabriel tiningnan lang si Sam mula ulo hanggang sa paa para bang kinikilatis ito. Mabuti naman at dinala mo na si Sam rito. Welcome to the family, Iha. Bati rin ang uncle ni Gabriel. Salamat po, nahihiyang tugon ni Sam. Naiilang kasi siya sa tingin ng lola ni Gabriel. Sa tingin niya ay hindi siya nito gusto. Pero siguro dahil ngayon lang siya nito nakilala. Kailangan na lang niyang gawin ang lahat ng makakaya upang maging karapat-dapat sa paningin ng mga ito. Ganun naman talaga sa umpisa. Kailangan lang niyang makuha ang tiwala at loob ng pamilya ni Gabriel. Mom, Dad, Uncle, Grandma, Kuya, kaya ko kayo gusto makausap dahil gusto kong ipaalam sa inyo ang naging desisyon ko. Anong desisyon? Seryoso ang ekspresyon ng mukha na tanong ng lola ni Gabriel. Pinuputol ko na po ang ugnayan ng pamilya natin sa pamilya ng Sevilla. I want to withdraw our partnership with them. Pagtatapat ni Gabriel. But why? Agad na tanong ng lola niya. Kahit si Sam ay nagulat, hindi niya akalain na tototohanin ni Gabriel ang sinabi nito kay Audrey. Grandma, alam naman ninyo kung bakit. Hanggat hindi ko pinuputol ang ugnayan natin sa kanila, ay patuloy silang mag-e-expect na magiging kami ng anak nila. You know me well. Hindi ko gusto at hindi ko magugustuhan ang anak nila. Napatango-tango ang lola ni Gabriel. Although sinabi na sa kanya ng apo ang totoong nangyari, ay may alinlangan pa rin siya sa napili nitong babae. Pero kilala niya ang apo. Hindi ito gagawa ng ganitong kakomplikadong desisyon kung hindi ito seryoso sa babaeng pinakasalan nito. Ni minsan ay hindi pa nagkaganto ang apo niya sa iisang babae. Wala itong ipinakilala sa kanya kahit nobya lang. Sana lang ay tama ang desisyon ng apo ko. Oo, malaki ang tiwala niya sa apo dahil napakarami na nitong napatunayan. Pero sana lang ay hindi ito magsisi bandang huli. Okay, wala naman akong magagawa pa sa usaping iyan. Apo, malaki ang tiwala ko sa iyo at alam kong pinag-isipan mo rin yan. Isa pa, alam kong kahit wala ang mga Sevilla, ay hindi naman sila malaking kawalan sa iyo. Kilala mo ako. Sinusuportahan kita sa lahat ng bagay pero sana lang ay tama ang desisyon mo. Thank you, Grandma. Just trust me. Okay. Welcome to the family, Iha. Sa pagkakataong iyon ay binati na niya si Sam. Salamat po. Kinabahan pa rin si Sam ng mga oras na iyon kaya halos uutal-utal siya habang nagsasalita. Pinisil naman ni Gabriel ang palad niya. Ramdam rin kasi nito ang kaba ng asawa. Ano pang hinihintay natin? Nakilala na natin si Sam kaya let's celebrate! Sabi ng kuya ni Gabriel sa katumayo. Sumunod naman ang mga ito dahil naghanda rin naman sila kahit papaano para i-welcome ang asawa ni Gabriel na walang iba kundi si Sam. Congratulations, my wife! I'm so proud of you! Nakangiting bati ni Gabriel sabay yakap kay Sam. Thank you, my hubby! Tugon ni Sam at gumanti rin ng yakap. Congratulations, Sam! Bati rin kay Sam ng mga panauhing dumalo sa selebrasyon ng party niya. She passed the architecture licensure examination with the highest rank.
kaya sila nag-celebrate. Isa na siyang ganap na architect kaya masayang masaya siya. Pero hindi naman niya iyon magagawa kundi dahil sa tulong at suporta ng asawa. Natupad na niya ang pangarap niya na kasama ang pinakamamahal niyang lalaki. May napatunayan na siya. At bukod sa celebration ay may surprise din siya na siguradong matutuwa ang lahat. Good evening everyone! Tawag pansin ni Sam sa mga taong naroon. Bukod sa pamilya ni Gabriel ay naroon rin ang kapatid niyang si Marco. Naroon rin ang mga taong naging malapit na sa buhay nilang mag-asawa. Walang iba kundi sina Manang Margie, Nanette, Shanley at Isay. Ang wala lang doon ay ang pamilyang Velasco dahil kahit gusto niyang imbitahan ang mga ito ay hindi pumayag si Gabriel. 4 na taon na kasi ang nakalilipas ay hindi pa rin nila matanggap na siya ang pinakasalan ni Gabriel at hindi si Althea. Ang mga sibilya naman ay hindi na nagkaroon ng komunikasyon sa pamilyang Hinder simula noong tinapos ni Gabriel ang partnership ng dalawang pamilya. Hi everyone! Thank you for your presence tonight. Salamat dahil sinamahan niyo akong i-celebrate ang pinakamahalagang kaganapan sa aking buhay. Pero bukod sa selebrasyon na ito ay may gusto lang akong i-announce. Pagkatapos noon ay kinuha ni Sam ang isang may katamtamang laki ng box na nakabalot at ibinigay kay Gabriel. What's this? Nagtatakang tanong ni Gabriel. Hindi naman kasi niya birthday, bakit siya ang may regalo? Buksan mo, sabi ni Sam. Lahat naman ng taong naroon ay excited na malaman kung ano ang laman ng box na yon. Kahit nagtataka ay binuksan naman ni Gabriel. Pagbukas niya ay may isa pang box na nasa loob kaya napatingin siya kay Sam. Ituloy mo lang, huwag kang mainip dahil worth it ang laman yan. Natatawang sabi ni Sam. Ano ba ang laman nito at bakit kailangan doble-doble ang balot? Surprise yan, kaya hindi ko pwedeng sabihin. Ngiti at napapailing na lang si Gabriel. Ano na naman kaya ang pakulo ng asawa niya? Kahapon lang ay nagkunwari ito na malungkot dahil hindi raw nakapasa sa board exam kaya todo comfort naman siya. Yun pala ay nakapasa at nasa highest rank pa. Binuksan niya ang isa pang box at isang box na naman ang laman. Pero kahit naiinip na ay binuksan pa rin ito ang isa pang box. At pagkabukas ng pangatlong box ay papel lang ang laman. Open the paper and read it, utos ni Sam kay Gabriel. Sinunod naman ito ni Gabriel at binasa ang nakasulat. Hi Daddy! Iyon ang nakasulat sa papel kaya napatingin si Gabriel kay Sam na puno ng katanungan ng ekspresyon ng muka. What's the meaning of this? I'm 4 weeks pregnant at magiging daddy ka na. Inabot ng 4 na taon bago nabuntis si Sam dahil napag-usapan nila ni Gabriel na tatapusin muna niya ang pag-aaral. Kaya nung malapit na ang graduation niya, ay tinigilan na niya ang pag-inom ng contraceptive pills. At thankful siya dahil nabuntis naman siya agad. Oh my God! This is real? Not a joke? Yes, it's true. Galing ako sa doktor kanina dahil nahihilo ako. At yun nga ang nalaman ko na 4 weeks na pala akong, yes! Magiging daddy na ako! Sigaw sa galak ni Gabriel saka binuhat si Sam. Masayang masaya siya dahil 4 na taon na siyang naghintay. Ito na ang pinakahihintay niya. Magiging daddy na siya. May matatawag na siyang sariling pamilya. Mas lalo pa siyang ma-excite umuwi palagi dahil sa bagong biyaya na dumating sa buhay nilang mag-asawa. Palakpakan at sigawan naman ang pagbati ang lahat ng maraming naroroon. Lahat masaya, lalong-lalo na ang pamilya ni Gabriel. Thank you for the wonderful gift, my wife. 4 na taon ka naghintay kaya you deserve it. I love you. Naluluha sa saya na sabi na Sam. Ang saya rin niya. Sobrang saya dahil bukod sa halos makakausap na ng maayos ang kapatid ay nakapagtapos ng pag-aaral at nakapasa siya sa board exam. At dumagdag rin sa kasiyahan niya ang balitang magiging ina na siya. Ready na siya. Ready na sa panibagong yugto ng buhay niya. I love you more. Madamdaming sambit ni Gabriel sa kahinalikan sa labi ang asawa. Wala na silang mahihiling pa. Lahat ibinigay na ng Diyos sa kanila.
Marami mang dumating na pagsubok sa kanilang buhay, lalo na kay Sam, ay nalagpasan rin basta matibay lang ang pananampalataya. At kapag mabuti rin ang iyong puso, ay mas pagpapalain ka ng poong may kapal. Para kay Sam at Gabriel, anumang pagsubok ang darating sa kanilang buhay ay makakaya nilang lagpasan basta't kasama ang isa't isa. Gano'n naman talaga sa buhay mag-asawa. Kung talagang tunay kayong nagmamahalan, ay walang problema o pagsubok na hindi kayang lampasan.